Huwag natin ipariwara ang mga dugo at buhay ng ating mga bayani na inalay nila. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng naririto ngayon upang gunitain ang ika-157 anibersaryo ng kapanganakan ng tagapagtatag ng ating katipunan. Ang itinuturing na ama ng himagsikang Filipino, God Andres Bonifacio, na may temang Bonifacio 2020, Tapang at Kaligtasan tungo sa Malayang Lipunan. Si Andres Bonifacio ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo na nagtatag at lumaon naging supremo ng kilusang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Filipino. Bilang panimula ng ating palatuntunan, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa pag-aalay ng bulaklak na pangungunahan ng ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama ang ating military host, Colonel Hernani S. Songano, Philippine Navy Marines General Staff Corps. Ginoo, handa na po ang balangay para sa pag-aalay ng bulaklak. Rop sa kanan, rop. Sulong, had. Harap sa kaliwa, harap. Pasulong, had. Tanghal. Ho! Pinulot ko lang, tanghal. Ho!
Inunod Kalipunan, baba, ta, dadala, alis. Baba, ta! Harap sa kaliwa, harap. Sulong, kad. Harap sa kaliwa, harap. Pasulong, kad. Tangal. Ho! Inunod Kalipunan, tanghal. Ta. Inunod Kalipunan, baba. Ta. Badala. Alis. Baba. Ta. Ginoo, tapos na po ang pag-aalay ng bulaklak. Sabi sa tropa, thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Baba, alis. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating mga bisita at kasapi ng pamahalaan, the men and women, uniformed personnel of the Philippine Navy Marines, today as our military host, headed by Colonel Hernani Sungano. Sir, maraming salamat sa mga kasapi ninyo sa sandatahan at lahat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ating minamahal na mga konsihal, department heads, at to the men and women, uniform and non-uniform personnel of the Manila Police District, headed by General Miranda and Colonel soon-to-be General Domingo. Sa lahat po ng kaanak ng magiting na bayani Andres Bonifacio na nandito, Ginoong Rainier Catalasan, 10 ng kanyang mga kasama, pangalawang patnugot tagapagganap Carminda R. Arevalo, Komisyon ng Pangkasaysayan ng Pilipinas, at mga kawani ng pamahalang lungsod, especially si Jess. Good morning, Jess. Sa lahat ng mamamayan at vloggers and media, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan at taon-taon nating ipagdiriwang
ang kaarawan ng mga bayani. Mano pa sa lungsod ng Maynila kung saan may isang dakilang bayani na pinanganak sa Tondo. 100 taon, 57 taon na ang nakararaan. Ang magiting ni Sigat Andres Bonifacio. Dito sa akin likuran, 1 taon at 4 na buwan pa lamang ang nakalilipas. Ito ay naging lugar na kung saan para bang walang pamahalaan. At ikinipit balikat na lamang ng mga liderato ng nagdaan ang kahalagahan ng mga estatwa na siyang binibigay pagkilala ng Estado sa mga estatwang iyon at sa maliit na kaparaanan ng Estado ay maipaalala sa mga daraan na kapag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa at iyong bayan, you will be immortalized. Makikita ninyo't bato, tanso o bakal ang mga yan. Ngunit yan ay tanda sa ating lahat na matuto tayo sa nakaraan at kasaysayan ng ating bansa. Tulad ng mga sinabi ng ating mga iba pang bayani, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya ngayon, sa aming kapwa namamahala sa national government, partikular sa Pamansang Komisyon ng Pagkasaysayan ng Pilipinas, 10 ng aming mga kawani sa pamahalang lungsod ay kaisa ninyo na kilalanin ang mga dangal, kagalingan, kabaitan, at patuloy na kilalanin sa mga darating pang panahon upang maging gabay ang mga ito sa amin, sa pangaraw-araw namin paglilingkod sa taong bayan. Umasa kayo na ang pamahalang lungsod ay lagi ninyong kaisa sa inyong layunin patungkol sa mga bagay na ito. Si Andres Bonifacio, walang magulang na presidente. Si Andres Bonifacio, walang magulang na alta sa syudad. Si Andres Bonifacio ay katulad ng mga nanay at tatay natin. Yun din ang kanyang mga magulang. Ngunit sa pagsisikap, pagsisigasig, pinilit niyang iraos ang kanyang sarili, 10 ng kanyang mga kapatid at pamilya doon sa Tondo. At hindi nagtapos doon. Ang kagustuhan ni Bonifacio umangat sa buhay, minabuti rin niyang pagmalasakitan ang kanyang kapwa Pilipino na sa tingin niya'y nakararamdam ng pangapi sa mga mananakop. Kaya nabuo ang Katipunan. At siya nga'y kinilala bilang supremo, kinilala ng kapwa niya. Ang nagbigay ng parangal sa kanya bilang pinuno ay kapwa niya. Kapwa niya Pilipino. Kaya sa atin ngayon, na ating tinatamasa na kalayaan, ay bagay na wag nating lilimutin na may mga nagdanak na dugo na ating mga bayani upang makamit natin ang sinasabing kasarinlan or independence, sort of saying. Yan, si Andres Bonifacio. Kaya nalungkot ako nung panahon na ako'y maupo na ito ay isang pinakamalaking banyo sa buong Maynila. Mga bagay na sinira
At ang nakalulungkot sa lahat, hilang hakbang lamang sa estatwang ito ay opisina ng punong lungsod. Kaya sabi ko nga, para tayong hindi nagiging makatwiran, para bang binabaliwala na natin ang mga naitatag ng Estado, ng mga estatwang nagpapaalala sa kabutihan ng mga tao sa nagdaan, na tinaguriang bayani ng ating bayan. Sa mga aming bisita, sa mga batang Maynila, makikita ninyo po sa maliit naming kaparaanan, kami ni Vice Mayor at ang ating mga kawani at miyembro ng konseho ay patuloy na inaalaga at binibigyan ng dangal ang lugar na ito para sa lahat ng mga Pilipino, lahat ng kabataan na dadako sa Lotton Avenue, lilingon sa kanilang kanan, lilingon sa kanilang kaliwa, at makikita nila at patuloy na maipaalala sa kanila na tayo sa kasalukuyan, mga tao ay dapat magmalasakit at patuloy na magmahal sa ating kapwa at sa ating bansa. Kaya umasa kayo na hanggat ako ang alkalde ng lungsod, ito'y mananatiling malinis, maayos, at pipilitin namin sa maliit naming kaparaanan na ipaalala sa mga kabataan na may tamang pagmamahal, may tamang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Nananawagan ako sa mga kabataan ngayon. Bagay lamang na tayo'y mag-usisa. Bagay lamang na tayo'y magmasid. Bagay lamang na tayo'y magsiyasat. Ngunit, ipinaalala ko sa kabataan ngayon, hindi kailangan maging marahas. Hindi kailangan gumamit ng dahas. Hindi kailangan gumamit ng armas. At labanan ang kapwa natin Pilipino. Ang mga bayani natin totoo at hindi may kukubli, gumamit sila ng armas laban sa mga dayo, laban sa mananakop, at hindi natin kalahi. Ngunit nakalulungkot na ilang kabataan na maaari naiiba ang tema o pagbibigay ng ibig sabihin sa kalayaang kanilang gustong makamit sa ating bansa. Kaya ipinagpapaalala ko sa mga batang Maynila, magsiyasat kayo ng mabuti. Magsalita tayo ng gusto nating sabihin sapagkat yan din ang inalay sa atin ng ating mga bayani na maging malayang bansa. Ngunit, uulitin ko, tayo ay kapwa Pilipino. We may argue, we may debate, we may discuss matters and issues of our society. But we should not kill each other, bearing arms against a state established by free Filipinos. Mga kabataan, hinihikayat ko kayo. Maring pagod na ang iba sa inyo, pero hinihikayat ko kayo na patuloy na maniwala na ang sistemang itinatag ng gobyerno na itinalaga ng tao, ng bawat Pilipino ay tatakbong maayos. Yan, kung nabubuhay lamang ang ating mga bayani, ipapaalala sa atin yan. Kaya po, sa mga magulang
na nakikinig, ilagay natin sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Panatiliin natin ang malayang usapin, ang malayang diskurso. Ngunit sa mga husto naman ng edad at marami ng karanasan sa buhay, patuloy sana kayong gumabay ng tama, sapagkat lagi na lamang nating sinasabi, lagi na lamang natin naririnig, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan kung wala na ang buhay ng isang kabataan? Dahil siya ay gumawa ng mga bagay na nakapapahamak sa kanyang kaligtasan. Maraming pamamaraan. Mahirap, hindi simple. It took me 21 years to be here before you today. 21 painstaking years na maraming naging bingi o nagbibingi-bingihan, maraming salikwat na pamamaraan. But during that struggle, patiently and continuously believing that system will work, at sa awa ng Diyos, at salamat sa mga batang Maynila, binigyan ako ng pagkakataon na maging alkalde ngayon, na kung saan ang lahat ng bagay na aking paniwala, personal na paniwala, na aking kinimkim at misang ibinahagi, ngunit binging tengang aking pinagsabihan, ngayon lahat ay aking ginagawa ayon sa aking paniniwala. Iyon ang hinihintay ko sa kabataan. Magtiyaga tayo. Patuloy tayong maniwala that someday, somehow, if you were given an opportunity to lead, then you change things. Change accordingly. Change fairly. And change just or justly, mga kabataan. Walang idudulot na magandang resulta ang marahas na pamamaraan. Sana maging takdang aral ang mga ibinili ng bayani katulad ni Gat Andres Bonifacio. Ang pagmamahal sa bayan at kapwa. At nang binanggit niya ang kapwa, isinad niya, kapwa Pilipino. Kaya po sa inyo ngayon, sa ating lahat na mga kawani, sa lahat ng mamamayan, tayo ay dumadaan sa gitna ng pandemya. Masalimot, nakatatakot, at punong-puno ng panganib sa araw-araw nating buhay. Kung talagang mahal natin ang bansang the way, o kung ano ang sa tingin ninyong paniwala ninyo, dito nyo ipakita sa panahon ngayon. Dito natin ipakita ang pagiging makabayan na tayo sa kanya-kanyang field of undertaking, sa kanya-kanyang obligasyon, sumibol tayo. Galingan natin. Sinupin natin. Maging mainam tayo. Maging epesyente tayo sa paglilingkod sa ating mamamayan. Sapagkat more than their family, bukod sa kanilang minamahal na pamilya, ang mamamayan umaasa sa pamahalaan. Ngayon natin patunayan sa pandemyang ito. Magtulong-tulong tayo. At sa kabilang banda, habang tinutupad natin ang ating sinumpang tungkulin, manatili rin sa ating puso at paniniwala na may Diyos
at ang takot lagi sa Diyos ay isa puso natin at isa diwa natin. You will never go wrong with God. Let's do our best and continue to believe that there is higher being among ourselves, na hindi tayo mapapariwara. Darating ang oras, may awa ang Diyos, makararaos tayo. Huwag na mawaglit sa inyong lahat. Huwag niyong iisipin, yung mga estrella na yan, galyetas, posisyon, pangalang idinuktong bago sa pangalan natin, ay yan ang makapangyarihan. Hindi po. Tayo'y bahagi lamang ng isang malayang organisasyon na maglilingkod sa bayan. Kaya, lagi sa Diyos ang una. Sabi nga, God first. Kaya po, sa lahat sa inyo, siguro, kung buhay si Andres Bonifacio, baka ito ang sabihin niya ngayong umagang ito. And it goes to everyone, including me and the Vice Mayor. Mahalin natin ang inang bayan tulad ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Isang bansa, isang bandila, at ang ating iwawagayway mula Batanes hanggang Hulo ay bandilang Pilipinas lamang, wala nang iba. Sa inyo, mga kababayan ko, nakikisuyo ko, buong kababaang loob, nakikiusap ako. Let me take this opportunity to continue to remind each and everyone, may panganib pa. Kaya patuloy tayong makinig sa mga alituntuning pinatutupad ng national government and local government with regard to health issue. Sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, please wear your mask. Wash your hands and continue to practice physical distancing. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, ang inyong kapwa, para nyo na rin pinagmalasakitan ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kanya-kanyang tahanan. At uulit-ulitin ko yan na magpaalala sa inyo. Yan ang mabisang pamamaraan habang hinihintay natin ang gamot, ay patuloy tayong magkaroon ng kusang disiplina. Huwag natin ipariwara ang mga dugo at buhay ng ating mga bayani na inalay nila tulad ni Gat Andres Bonifacio ng Tondo, na mabaliwala ang lahat sapagkat nagpabaya tayo. Muli, nakikisuyo ako. Magkaisa tayo. Patuloy tayong magkaisa. Pilipino, kapwa Pilipino. Sa mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first.
Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!